Ito naman, medyo challenging siya, medyo twist. Medyo may twist siya, ganun. Kumbaga, paano ba natin siya isosolve if in case? Basta lagi lang kayo mag-hold on to the concept, okay? So, lagi nyo natatandaan yung mga concept. If the moment of a certain force about the origin is 2,700 Newton meter clockwise about point B, okay? 1,350 Newton meter counterclockwise, okay? And about point A, its moment is 0. Find the magnitude and direction of the force. Kung meron ka daw, tingnan mo natin. If meron ka daw, wait lang. If meron kang moment sa O equal to 200,700 Newton meter, ang rotation niya is clockwise. And meron ka daw 1,350 moment sa B, 1,350 Newton meter counterclockwise. If meron kang moment sa A equal to 0, ano daw yung magnitude and direction ng force na tinutukoy? Di ba nga, alam natin that moment is equal to force times the distance. Ngayon, yung force na yun, magkikreate daw yun ng moment about O, paiikutin niya yung O ng 27 Newton meter clockwise, and yung moment sa B, paikutin niya yung axis or yung point B ng 1,350 Newton meter counterclockwise. Ano daw yung force na yun na nagpapaikot sa kanila? Diba? So now, okay? So i-assume natin guys that meron tayong nawawala. Okay? Dalawa yung unknown natin dyan. The magnitude and direction of force. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Moment, kailangan masatisfy nyo yung mga condition muna na to. Okay? Sabi dyan, yung 2,700 Newton meter daw, okay, Newton meter is clockwise. Dapat daw iikot yung moment mo sa O about point O ng clockwise. Okay, about point O ng clockwise. Tapos, about point B naman ng counterclockwise. Meaning, kailangan masatisfy yung both conditions na yun. Paano ba iikot yun? Kung yung force mo pa ganyan, paano iikot niyan? For example, kung yung force mo is pa ganito, paano magiging ikot niyan? Of course, counterclockwise yan, di ba? Of course, counterclockwise yan. Ngayon, paano natin masasatisfy yung three conditions na yan sa iisang problem lang? Ngayon, tingnan nyo mabuti. Sabi, wala daw moment sa A. Tama, wala daw moment sa point A. Meaning nag-pass through dyan yung force mo. So, ang component niyan, ayan. Either ganyan, o kaya ganito. Ayan, basta pa ganyan. Okay? Ngayon, hindi pa natin alam. Pero, kailangan natin masatisfy yung dalawa pa na condition. Kung yung force natin is papunta dito, okay? Kung yung force natin is papunta dito, masasatisfy pa ba niya yung clockwise ng from point O? Di ba hindi na, kasi counterclockwise na magiging ikot yan. So, mali na agad. Hindi doon papunta yung force natin. Paano kung halimbawa yung force natin is papunta dito? Tingnan lang natin. Paano kung halimbawa yung force natin papunta dyan? Ito yung perpendicular distance from point O. Tama, clockwise. Okay? Ngayon, subukan natin. Doon okay na, satisfy na yung dalawa. Isa na lang. Ngayon naman, i-adjust mo to. Tama? From point B naman, tingnan mo. Ito yung perpendicular distance niya. Kung from point B naman, ang magiging moment mo naman dyan, iikot ka naman pa ganun, which is counterclockwise. So, tama. Diyan yung pwesto ng force natin. Yun nga lang, hindi pa natin alam yung magnitude. Ayusin ko lang. Ibig sabihin pala, yung force natin is naglalay dito. Okay? Ayan yung force natin. Hindi lang natin alam kung alam yung magnitude sa direction yan. Ngayon, ganito. Okay? So, this is force F. Tama? So, technically, this will be Fx. This will be Fx and this will be your Fy. Tama ba? Tama? Now, kung titingnan natin mabuti, pag nag-take tayo ng moment at O, diba, consider clockwise positive, take tayo ng moment at O, diba sabi meron daw yan 2,700? Okay? So, ibig sabihin pala, we have 2,700, okay, is equal to, teka lang,
2,700 is equal to Fy. Yung bang Fy mo, makaka-create ba yan ng... Yung bang Fy natin, makaka-create ba to ng moment if magpa-pass through sa point, ano? So, technically, hindi. So, ibig sabihin, Fy dy, wala kang perpendicular distance. Eh, yung fx ba, makaka-create ba yan? Makaka-create ba ng ano yan? Ng perpendicular distance? Of course. Okay? Makaka-create yan. Kung i-extend mo dito yan, di ba ang perpendicular distance ng fx natin is eto? Which is, by graph, mapapansin mo that this is 1 meter. Tama? Ay no, nakalagay 0, 1. Ibig sabihin, 0x, 1y. Okay, ibig sabihin, meron kang 1 meter na perpendicular distance. However, ano yung magiging ikot ng fx mo? Kung ito yung ano mo, ito yung pivot point mo, at ito yung ano mo, yung perpendicular distance, ito yung force fx mo, di ba iikot pa ganun yan sa'yo? So, technically, that's clockwise. So, that's positive. So, therefore, we have plus 2 plus f, okay, cosine of theta. Di ba? Ito yung theta natin. So, this is theta. Also, this is theta. O, yan. Kasama na sa mahanap natin yan. This will be your equation 1. Tama? So, ibig sabihin pala, we have 2,700 is equal to f cosine of theta. Para mapalitaw natin si f, this will be f is equal to 2,700 over cosine of theta. Dinivide lang natin both sides ng cosine theta to, no? Cosine theta. Ayan. Okay? Nakasunod pa. Sana nakasunod pa. So, ibig sabihin, meron ka ng equation 1. Okay na tayo for our equation 1. Ngayon naman, kailangan pa natin ng isa kasi dalawa ngayon nawawala, isang direction, isang magnitude. So, saan pa tayo pwede? Try natin gamitin yung moment sa B naman. Sabi dyan, meron daw tayong moment at B na 1, 3, 50. Okay? We have 1, 3, 50. Ay, na ano pala yan? Sorry. Na counterclockwise. So, ibig sabihin, ang assumption naman natin dito, this will be counterclockwise positive, 1, 3, 50. Tama? Ngayon, kung titingnan natin mabuti, pag in-adjust natin ito, in-extend mong ganun yan, at in-extend mo itong pag ganun, di ba dalawa yung magkakaroon ng moment at point B? Dito tayo magte-take ng moment at point B eh. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng perpendicular distance dito. Ayan yung force, ano mo, di ba? Tapos, magkakaroon ka pa ng isang perpendicular distance dito kung sa point B ka nga maghahanap or magte-take ng moment. So, ibig sabihin, dalawa. Isang Fy, isang Fx. Unahin natin si Fx. So, ibig sabihin, we have 1, 3, 50. Unahin natin si Fx. Si Fx, from point B, iikot siya ng clockwise. So, therefore, sasalpukin niya assumption mo. Tama? Kasi counterclockwise yung assumption mo eh. So, technically, this is negative f cosine theta times ilan ngayon yung perpendicular distance sa to. Di ba? 1 meter lang yan. So, this is 1 meter. Ngayon, ito namang ito namang ano natin, Fy. Si Fy, pag nag-take ka ng moment, ito lang, buray niya natin to, masyadong mahaba. Okay. Di ba kapag ka naman nag-take ka ng moment, di ba ito Fy mo, pag nag-take ka ng moment, ang perpendicular distance niya, di ba ayan, which is 2 meters. Ibig sabihin, yung Fy natin, parang iikot niyan. Pag dito ka nag-start, ito yung moment mo, iikot ka pa counterclockwise. Tama? So, therefore, ang assumption natin is counterclockwise positive. Therefore, plus Fy or F sine of theta, ang perpendicular distance niya is 2. So, therefore, pagka in-isolate natin yan, this will be 1, 3, 50 is equal to negative F cosine theta 1 plus F sine of theta 2. Okay? Or, para mas mas maayos tingnan, is equal to 2 F sine of theta minus F cosine of
theta. So this will be your equation. This will be your equation 2. Okay, para makuha natin mga sagot, plug equation 1 to equation 2. Okay, ibig sabihin, isa-substitute natin sa equation 1 to equation 2. So we have 1,350 is equal to, ano yung F? 2, okay, 27 over cosine of theta sine of theta minus F cosine, minus, hindi na pala F yun, minus 27 over cosine of theta cosine of theta. Okay? So ito, makakancel yan. At itong portion na to, hindi ba magiging tangent yan? Ito magiging tangent yan, di ba? Tangent theta. Okay. Sin theta over cosine theta is tangent theta. So we have 1,350 is equal to 2 tangent theta minus 2 times 27 tangent of theta minus 2,700. Okay? So, shift solve na siguro natin. No? Shift solve nyo. Set x equal to 45. Ilan makukuha mo sa theta? Ang theta natin is 1,350 equal to 227 tangent of theta minus 27. Sinip solve natin yan, this will be 45 degrees, or sinit may x as 45. This is equal to 36.87 degrees. This is 36.87 degrees. So, yan na yung sagot natin for the direction. Ayan ni guys yung direction ng ating force. Now guys, ang kailangan naman natin gawin ngayon is to determine the force, the value of the force. So, kung meron tayong value ng force, F from equation 1, this is equal to F is equal to 27 over cosine of theta. Okay, so F is equal to 2,700 over cosine of 36.87. So F is equal to 27 over cosine ng 36.87. Okay, so you have 3375. 3375.005. So may unit ba to? Yes, Newton. So this is equal to, and this is for sample problem number 3. Okay.